Mayang gabi sa mga kaigsunan, mga kauturan, maupay na kulop sa mga kabugtuan dira sa Samar at Liti. Mayang gabi sa mga kaigsunan nato diya sa Cebu, sa Oriental Negros, kag sa mga nakadungog sa Minsay nining kagabiyon. Mayong aga sa mga kauturan diri sa nasakupan sang Negros Occidental, West Visayan Conference, kag bisan pa sang Romblon. Sa sining kagabiyon magatuon kita mga kauturan, mga kaabyanan, sining topiko, the certain end of the uncertain culture. Buot silingon, diri aton pagatuldukan, aton pagaperyodan, pagapunduan ang mga pangunauna sa mga katawan subong labi nagid sa madaling nga pagbalik sa aton Ginoo nga sa din madamo subong sa mga katawan nga nagaproblema. Iban gani naga-time sitting nga ang Ginoo maabot pila ka tuig na lang, ang Ginoo mag-aabot kon anytime sa subong gani mga utod aton nga dulugan na ini nga pangunauna kay ang klaro ang ginambal sang Ginoo diri padayon lang kita tubtob nga siya magbalik masapuan kita nga matutom. Ang aton nga ang theme sa sining mensahe sa sining kagabiyon makita naton dira sa Matthew chapter 24 verse 13
Jesus says that he who endures to the end shall be saved. Ang siya nga nagapadayon tungtol sa katapusan maluwas. Mga utod, hindi iniya kay das ang aton nga it is a journey sa aton subong spiritual life. Nga sa diin may ara nga kon sa journey, pagdalagan may ara nga das, may ara nga marathon. Siling diri mga utod, sprinting and marathon running are at the opposite ends of the athletic spectrum. Kung masiling kitaya, kung dalagan ka sa das, for let's say 100-meter das, natural ang pwersahan mo, dasigon ko mo na nga sa din makauna ka sa finishing line. Apang ining dalagan mga utod sa spiritual journey, it is like a marathon. Nga hindi ini padasigdasig, hindi ini pagwapo-gwapo, kundi pasustiner tub-tub madabot nato ng finishing line. Kag dira madabot nato ng finishing line, maangko nato ng assurance nga ginpromisa sang Ginoo kabuwing walay katapusan. Ang pamangkot diri mga kaabyanan, what can you do to keep yourself spiritually strong amid trials that could easily wear you down and causes you to give up? By the way, gusto ko lang tanawon, balik sa inyo ang background sa sining punto nga aton nga pag-discuss sining gabi. Kung basa may ara ka mo Biblia, basa palihog dira sa Matthew kapitulo 24, versikulo 1, masugid sa 1 sa 13. Gusto ko lang nga basahon diri sa aton English Standard Version. Nagambal diri, Jesus left the temple and was going away. When his disciples came to point out to him building of temple, but he answered them, "You see all this, do you not? Truly I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down." Actually, ini nga ginambal ng Isos, natabo na ini siya mga abyan mga utod way back 70 AD. Sang nakaangkon ang sang ginsalakay ang Jerusalem, kung si Josephus pa, grabe ang natabo sa panahon nga sa ginsalakay ang Jerusalem. Tungod ginalaw mo sang Ginoo, gintugot sang Ginoo, ginkuha niya protection sa mga katawan tungod ng hard-headed sila. Nakita nato no? Alin na record sila sa Isaiah nga sa diin ini mga katawan sang Ginoo, may ara man pagkatingkuyan nga sa diin ang Ginoo wala na lipay tubtob nga gitagaan sa judgment ining mga katawan. Kung si Josephus pa, tungod kay ginpredict sang Ginoo nga bisan isa ka single stone haligi wala sang magapabilin sa sini nga building. Ang pamangkot na tabo ini wala. It happened. Kaya nga, kung si Josephus pa, samtang ginasalakay nila ang ini nga syudad, di labinig sa templo. Ang templo mga utod ang musang the most magnificent building sa Jerusalem nga sa din ginapabugal gini katulad ni siya sa una sa Amerika tong wala pa tumba, wala pa maigo sang bomba tong Twin Towers nga masin naton impregnable nga building nga hindi siya matumba, hindi siya makulaps. Pero tungod kay ang Ginoo nagambal si Ginoo Jesus nagambal sini natuman. In fact, nag-attempt pa si Titus, ang ilang leader, commander, nga sa din, hindi pagilabtan ang mga haligi sang sininga templo. Pero may isa ka, nga templo, hindi nga mangin magapabilin siya para sa pagpanumdom sa mga katawan, apang may isa ka soldado suno sa kay Barclay, isa ka nakainom nga soldado nga nagaboy sang kalayo sa building, kag yadto nga building naglamon, aladto nga kalayo naglamon sang amo nga building rather. Gin-preserve pa tani ni Titus. Tob-tob nga sa din ang mga archaeologists until this time wala gani suno silang discovery, wala sang remains nga nabilin. Daw as it gin-approach, gin-gabot ang pinaka-foundation sa mga building. Ang pamangkot, natabo ang prediction, ang prophecy ng Jesus, wala. Natabo siya.
Kag sila may arang famine, kag pagkamatay. Kung aton basahon diri sa sinulatan ni Barclay, kag bisan sa L.G. Watt diri sa Great Controversy, nagambal mga utod, nga sa din grabe ang gutom mag-experience nila. In fact, sunod diri sa kay Barclay, ang iban gani, hana na mabatyagan nila nga magaluya, sila nagasulod lang sa ila ko gulingon lungon. May isa gani ka Iloy, nga sa din, ang iya nga bata, nga nagaluya-luya, iya na lang ginkaon lang dayon, rikta. Survival of the fittest. What a terrible famine nga natabo as fulfilled in the prophecy of Jesus Christ. Kung saan nagkalamatay, mayarang sobrang 1.1 million ang nagkalamatay, magluwas sa gwa sang city, ang sa sulod pagid grabe ang nagkalamatay. Ti ini mga utod, mga abyan, nga sample sang prophecy sa panahon ni Ginoong Hesus, sang 70 AD, pagkata pila ka tuig napatay nga nagbanaw si Ginoong Hesus, nga sa din na fulfill siya. Kag ining pagatun-an naton sini nga gabi, ang mga signs katulad sang ginambal dinhi sa verses, basahon naton mga kauturan mga abyan. Tell us, before sining ginambal ni Ginoong Hesus ang mga signs, kay ining mga disciples like Peter, James, and John, na mangkot Ginoo isugid sa amon. Ano gibala ang tanda sa imong pagbalik sa kalibutan? At least, masigurado kami. Uncertain sila mga utod. Uncertain sila. There is a verse 3. As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the close of the age?" Gapanigurado sila mga abyan ka mga kauturan kung ano gid ang specific na sign nga gid pangayo niya sa Ginoong Hesus. And Jesus answered them, "See that no one leads you astray," nga wala sing magpatalang sa inyo. "For many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray." May ara nga mga antikristo, sa subong lang may ara ang nagpakita sini sa aton, diri sa Pilipinas o kung sa ibang nasyon, may ara ang mga kuno-kuno. Verse 6, "And you will hear of wars and rumors of wars." May ara kitang mga mabatian nga mga kuno-kuno sang away, pero just a rumors of war. And then, "For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. All these are but the beginning of the birth pains." Hindi ito katapusan, kundi panugod pa sang kasakit nga ilang pagdalon. 9, "Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake." Paghingabuton ang makatawan sang Ginoo. "And then many will fall away and betray one another and hate one another. And many false prophets will arise and lead many astray. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold." And the last, second to the last, "But the one who endures to the end will be saved." Dire kita magadulog sa pagbasa mga utod. Ang siya nga magpadayon tubtob sa katapusan ng maluwas. Ang pamangkot sini mga utod, mga abyan. What can you do to keep yourself spiritually strong amid trials that could easily wear you down and cause you to give up? Personally, sa ako niya nga theology, mga kabyan ng mga utod, ini mga dalag ko nga butang, nga mga challenges nga ginatubang sa mga Christians in these last days. Ako nagapati nga makaya ini. Ako nagapati nga ina makaya sang mga Christians labi na sa aton mga matutom, mga pioneers naton. Iban gani mga martyrs naton. Trials, tribulations, even famines. It is the little things
that the Christians most often causes to derail from their faith. It's not the enormous challenges that matters, but the minutest and trivial things that counts. Hindi yung mga dalagko nga butang nga makapalingkang sa pagtuo sa mga kulturan. Kundi ini mga gagmay, mga masil naton, hindi mga trivial things, mga gagmay nga lax kita kayong nga hindi naton mahandle. The art deceiver is wise enough to deceive even the very elect. Amo inang mga ang kamaturan, mga kauturan, mga kabyan. Silang diri, later Jesus will inspire another of the disciples. Isa sa mga disciples ng Jesus na kabati sining iyang awali sa iyang pagatag sining diskurso, si John. Si John nagsulat sa Book of Revelation, chapter 3. Makita nato dira ang series sa mga churches, sa 7 churches. Kag ang isa dira nga tagaan sang punto sining atong ining pagtuon naton sining gabi dira sa Revelation chapter 3 verses 1 to 9. Nagambal dira mga utod, mga abyan sang kinanglanon sang katawan. Ginambala na Ginoong ang ning Laodicean church. This was the pathetic church, apathetic church, the uncaring church. Ang isa pag manami sini mga utod ang nakatag sang interest that the Laodicean simply do not have their eyes open. Busilon na bulag-bulagan sila mga utod. They can see how spiritually impoverished they were. Sa ilang okay sila, manggaranon sila. Literally, yes, manggaranon sila. But spiritually, they were impoverished. They thought they were doing fine. They thought they were spiritually rich. But Jesus tells them, they are poor, miserable, blind, and naked. And then He offers them eye ointment. Sila ng Jesus, bakal kamu sa akon sa eye salve. Ini ang natawag nga, uso ini sa panahon sa Old Testament time, ining spiritual eyes, ining eye salve. Nga kung may diferensya, kung may katarak ang mata mo, hapulan mo lang siya, and eventually, hindi na kailangan siguro nga ipascribe nimo sa mga doctors, kundi hampulan mo lang sa ining ointment, agod nga ini sila makakita sing klaro. This represent mga utod sang natawag spiritual discernment. And this last is nagakinanglan kita spiritual discernment. Because we are facing spiritual battle, so we need spiritual discernment. Hindi na basta-basta mga utod. We are not fighting against principalities, militaries, or police, or even sining mga bantog mga tao, but we are fighting against Satan sa iyang mga agents. Kung nagambal diri mga utod spiritual apathy. Anong ba sining apathy? Ang dictionary nagambal defines lack of interest, enthusiasm, or concern. Ining mga apathetic ng mga Laodicean church, ayan, wala nila nabatyagan, nangin indifferent na sila, hindi na nabatyagan, nga amo ini nga hubo sila spiritually sa tubangan sa Ginoo. So when Jesus urges us to lose our apathy, gusto na Ginoong Hesus, of course, it is by our choice. Gusto na Ginoong Hesus nga mawala inang aton pagka-unconcerned, ang pagkabaliwala naton, ang pagkapawala naton, ang pamangkot, paano naton ini mahimo. O, nagsuggest, we do this by staying alert, keeping awake, pinagi sa pagtuon sang inyong mga Biblia. In fact, may mga writings si Ellen G. White na nagabal. In the last days, only those who can stand in a fiery trials are those individuals whose mind is fortified with the Word of God. Kung napuno o kung bastante ang aton pangunauna sa pulong sang Ginoo, wala sing rason nga madala pa kita sa kaaway. Amo na gan, it is a warning, it is a counsel para sa aton nga sa din
We have to know to buy ourselves and to develop the faith and staying alert by studying the signs. Sa kita ng mga Christians, hindi na sa aton niya lipod kung ano pong mga tanda, alos, memorize natin kung kita, okay, ano mga signs, mamemorize natin. Kung balik kita sa Daniel chapter 2, sa di na kita nga part, hindi na kita sa ulo, hindi na kita sa abaga, hindi na kita sa ini nga part, o kung di ari na kita sa 10 divided kingdoms. But we are just waiting na lang sang bato nga magabungkag sa sini nga image. Ang din naman sa science ginatag ng Isos, sila kailangan mangin watchful kita sa mga science. Hindi kita mag-speculate nga, natabo ini nga science, ara na by next month, next year, maabot na sa Ginoo. Amo na ganin sila dira sa verse 13, we must know that no one will be deceived. Sa 13, ang nagapadayon tubtob sa katapusan, among maluwas. Sila ko kayo na little things matters nga naga-derail, nga nagapalikaw sa aton sa pagtuo, sa pag-alagad sa Ginoo. How often those who trusted the Word of God, though in themselves utterly helpless, yet have withstood the power of the whole world. Okay, pila sa mga Bible characters. Nga sa din, of course, silang mga tao katulad man naton. We have the same weaknesses katulad nila, tungod kay haling kita tanan sa yabok. But one thing nga na-surmount nila, nga nakatindog sila sa panahon, nga sa diyan nag-experience sila pagtilaw, ina tungod mga utod sang sini nga mga punto. Like Enoch. Si Enoch have pure in heart, holy in life. He holds fast his faith in the triumph of righteousness against a corrupt and scoffing generations. Buhi ang iyang communication sa Ginoo. Wala siya nagsiklod ang self niya, agod na sa din, makalakat siya for 300 years with God, na-expose siya sa mga tao nga mga scoffers. Gin-maintain niya lang ang iyang kabuhi nga putli, panguna-una nga sa din natinluan, kag panguna-una nga rikta ang konsentrasyon sa Ginoo. Sino pa gin? Si Noah. Kaupot sa iyang asawa kagabataan. Na subject sila sa mga tao nga mga emorals. Men of greatest physical and mental strength and the most debased in morals. Grabe man ang mga pagyaguta sa kay Noah. Grabe man mga trials. Before pagkatapos nga natapos ang ark, sa gyapon may trials gyapon sa iya, pero nakasurman siya because of his living connection with his God. And then the children of Israel at the Red Sea, under sa attack sila sa mga Egyptians, the most powerful soldiers in the world sa ilang kapanonan. Paano sila nakasurvive? Because God leads them. David, a shepherd lad, tungod kay gin-announce, kay siya naging having God's promise of the throne against Saul, he, the established monarch, bent on holding fast his power. May ginahuptan siya mga utod nga sa din, eventually, nangin victorious siya against sa kay King Saul. Sa kay Shadrach, with his friends, paano sila mga utod nakasurvive sa pinakamainit nga kalayo sa ornuan? Under sa pagdumala ni Nebuchadnezzar. They're living faith. Sa kay Daniel, paghaboy siya sa lions den, anong natabo siya? Because of his faith. Wala siya matukob sang leon. Mga utod, mga kabyanan, gusto ko dalon sa inyo sa sining kagabiyon. This wealth theory. Ako lagi develop ni Dr. Fabila, gusto ko lang nga dalon man iupod sa inyo. Paano naton masurmount, paano naton makaya, kung nakaya sining mga Bible characters like Enoch, Noah, and other Bible characters, makaya man naton by God's grace. Sila nilin what Acts of the Apostles 3:11, as his habits and passions must
be brought under the strictest discipline. Reason enlightened by the teachings of God's Word and guided by His Spirit must hold the reins of control. Kung nakita ninyo ang picture diri sang wealth theory, ara na plasta dira ang sa tunga-tunga human will, sa babaw niya reason and conscience, kag sa babaw niya enlightened by God's words. Sa dalom niya nga portion ginatawag nga appetite, feelings and emotions and desires. Paano naton nga makaya mga utod ang aton nga appetites, ang aton nga pagka-emotional, ang pagka-irritable, kag aton mga desires. Most often ang aton mga desires nagapalala, nagalaglag sa aton mga utod. Ang kung pabayaan na naton ang human inclination, grabe ang mga desires naton. Pero kailangan ang aton nga will, ang aton nga human will must be subjected by reason and conscience. Ang aton nga reason and conscience, kailangan naangot siya, nag-guard siya sa pulong sa Ginoo sa Biblia, nga sa din, kung ang aton nga mind, mga utod, well-grounded sa Biblia, ang aton nga human will, mangin powerful, nga masabdyo, bisan pang aton nga appetite, ang aton pagka-intemperate, ang aton nga emotions, ang aton nga desires, nga sa din, ang ginahimo sang kaaway balang mga kauturan, nga pinagi sining mga lower faculties naton, passions naton, diri kita makuha. Amo ining mga subtle, tama kapino, nga mga pamaagi sang kaaway, kung paano niya makuha ang katawan sa Ginoo. Nabala naton, for more than 6,000 years, Satan learned on how to get even the faithful Christians from the fold of God. Sila nila G.Watt, unless the mind is educated to dwell upon religious themes, it will be weak and feeble in this direction. But while dwelling upon worldly enterprises, it will be strong, for in this direction it has been cultivated and has strengthened with exercise. Kailangan exercise naton ang aton higher faculty, ang aton judgment. Paano kita ma-exercise kung wala kita sang inputs? Paano kita maka-exercise kung wala kita nagabasa sa Biblia? Paano kita ma-exercise ining aton natunan kung wala sang nabalaan kita halin sa Biblia kung ano mga tricks ni Satan? The reason it is so difficult for men and women to live religious lives is because they do not exercise the mind unto godliness. Ara pa kita abi mga utod, ara pa kita gyapon sa valley of decision, ara pa kita gyapon sa tunga-tunga sang isa ka fork o kon sa isa ka ginsangan. Whether to be in the left or to the right. Wala pa kita nakafocus, wala pa kita nakakonsentrate kung ano nga dalan ang aton pag-agyan. Dapat i-exercise naton mga utod, mga kaabyanan, ang aton natunan, ang aton nabatian. Kung ang aton mga atletes, mga utod, katulad sa kay Hidilyn Diaz. Grabe ang halos bilog nga kalibutan, naga-istorya sining iyang achievement nga nahimo subong. Ang gold medalist sa Olympics sa patag sang weightlifting. Kita mo kung ano na sa kamilyonaryo subong, multimillionaires na si Hidilyn Diaz. Pero mind nyo, si Hidilyn Diaz, before niya na-reach ini nga achievement, grabe man exercise, grabe nga masilin naton self-control ang ginimo niya. Kag portig na pa-exert ang effort niya, nga by God's grace, makuha niya ang gold medal sa Olympics sa Japan. Din-achieve niya mga utod. Her determination plus exercise, stamina, na-develop niyang ginatawag physical stamina, and she was able to get the gold medal. Same is true sa aton mga Christians. Nagakinanglan kita
Kaya hindi ni basta-basta ang aton nga ang battlefield nga sa rin ma-engage kita mga utod. Grabe, hindi na kinanglan sang kailangan mag-alam o mag-theologian ka o kung maghimo ka gid sang grabe nga research agud nga makatakod ka. Ang kinanglan sini mga utod, mga abyan, ang aton consistent nga paglakat ka upod sa kayong Jesus. It is trained to run in an opposite direction. Matrain kita, hanason naton. Kung ari kita ya sa malapad nga dalan subong gyapon. Kag tama kasulhay sa atong kinabuhi. We need to train ourselves into a narrow way. Nga sa diin sa katapusan sina among kabuhing walay katapusan. The mind is constantly exercised in obtaining spiritual knowledge and in seeking to understand the mystery of godliness. It is incapable of appreciating eternal things. Kung ang aton panguna-una, mga utod, sa kalibutanon lang nga mga punto, sa kalibutanon ng kinaalam, hindi natin ma-appreciate ang langit nun nga mga butang. Kinanglan kita nga, we need to have these struggles. Of course, hindi lang natin mahimo sa aton. It is by God's grace and His power nga mahimo natin. When the heart is divided, dwelling principally upon things of the world and but little upon the things of God, there can be no special increase of spiritual strength. Testimonies for the Church, Volume 2, 187. Kinanglan kita mga utod, sang struggle, nagakilang kita sang mag-exert. We have to exercise and exert all and use all the mental faculties. Ang capacity sang aton nga mind, mga utod, gamiton naton just to focus sa mga langiton nga butang. Hindi dapat kita mangin haphazard, half-hearted, o kung complacency nga okay na ini siya ang akon nga sitwasyon. I am already in the right track. I am already faithful. I am already active sa ministry sang Ginoo. May kinanglan pa ka ngay muon mga utod. Faith is needed in the smaller knowledge than in the greater affairs of life. Siling ko kayo na ang aton dalagan subong just like a marathon. Hindi hindi kay panisigdasig. Bisans mahinay ka mga utod, kung consistent nga nagapadulong sinang finishing line. Madabot nimo. In all our daily interests and occupations, the sustaining strength of God becomes real to us through an abiding trust. Book of Education. Sila nilang chiwad. Sila ni San Pablo, Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Mahimo na kon ang tanan nga butang pinagi sa kay Kristo nga nagapabakod sa akon. Wala kita sing power by our own. Wala kita sing kaalam sa atong kagalingon. We have to entrust everything to Jesus Christ. Through faith in Christ, every deficiency of character may be supplied. Kataho mga utod. Pinaagi sa pagtuon nato sa kay Kristo. Ang kada kakulangon sang aton pinamatasan, matagaan sang supply. Will be supplied. Every defilement cleansed. Kung ano pang may mga draws para sa aton heart, sa aton pangnoona, it will be cleansed by God's Spirit, by God's power. Every fault corrected, every excellence developed. Strive to have excellence in spirit. And ye are complete in Him. Ye are complete in Him. Colossians chapter 2, verse 10. These workers can never attain the highest success until they learn secret of strength. They must give themselves time to think, to pray, to wait upon God for a renewal of physical, mental, and spiritual power. They need the uplifting influence of His Spirit. Receiving this, they will be quickened by fresh life.
The wearied frame and tired brain will be refreshed. The burdened heart will be lightened. Yes, not a pause for a moment in His presence. Wala kinanglan nga magpahuway kita when it comes sa atong spiritual journey, mga utod. Even a single moment. Because the single moment, gamiton sitan, magud mamanday siya sa atong utok. Personal contact with Christ, we need a constant personal contact with Christ. To sit down in companionship with Him. This is our very need in these last days. Amo ining handom sa Ginoo. Dapat naka-fix kita, permi kita nanging kaupos kay Ginoong Hesus. Permi kita ang atong Panginoon na nalansang sa kay Ginoong Hesus. This world is not the Christian's heaven. Mga ito, insakto na. Ining kalibutan nga itong ginapuyan, subong hindi iniya langit sa ato sa mga Kristohanan. But merely the worship of God, where we are to be fitted upon to unite with the sinless angels in holy heaven. Ari kita subong nga ginahimo na itong gina-worship, naga-practice kita subong agod nga sa din, eventually, when it comes, mangin kaupod kita sinang mga wala nagpakasala ng mga angels sa langit. And we should be constantly training the mind to noble, unselfish thoughts. This education is necessary to so bring into exercise the powers which God has given us, that His name shall best be glorified upon the earth. Unselfish thoughts, noble mind, ang ginakinanglan sa mga katawan sa Ginoo. This service of God demands all the powers of our being, and we fail of meeting the designs of God unless we bring these powers to a high state of cultivation and educate the mind to love, to contemplate heavenly things, and strengthen and ennoble the energies of the soul by right actions operating to the glory of God. Yes, my dear brothers and sisters, ari kita naga-participate sa ministry sa Ginoo. Pastor ka man, layman ka man, literature evangelist ka man, teacher ka man, all walks of life. Tanan nga mga membro sa iglesia, amo nagsiling sa atong trust nato sa General Conference, total member involvement. Gusto sang atong leadership sa bilog nga kalibutan nga tanan naton madabot naton, ma-achieve naton inang full maturity sa atong spiritual journey. Siling ko kaya na hindi ini pabakod-bakod, hindi palamalam, hindi ini padasig-dasig, but endurance. He who endures until the end shall be saved. Mga utod, mga kabyanan, talupang doon naton, siling ko kayo na we are facing in this spiritual battle. It is not a battle against military, against any person in this world, but we are battling against the Spirit. So we need spiritual stamina. We need Jesus Christ. We need the Holy Spirit to strengthen and give us spiritual stamina. Hindi kita yung mga utod, ako na siling kaina, nga hindi kita yung malingkang sa kagulutman, hindi kita malingkang bisan sa persecution, it will not separate us from the love of Christ. Apang malingkang kita, sining mga sekreto nga butang, sining gagmay nga butang, nga gina-underestimate naton. We feel sense of complacency tungod inisla daw ginbaliwala naton. Katulad sa Laodicea Church. Nga sa din, nagakinanglan sila ng spiritual eyesight. And the faith of Jesus, and the character of Jesus, and the cloth of righteousness of Jesus Christ, that we need to face the spiritual battle, that we may be able to surmount and to be victorious in this last days affair. Mga utod, mga abyan, ang mabiling ko lang sininga kagabihan sa inyo. Nga wala sa bertuday nga tao, nga makasurmount sa mapagtilaw tungod si Satan, the most powerful angel, second to God. He knows how to get you from the fold of God. Ang aton mahimo, mga utod,
pangamuyo, basa sa Biblia, punon nato na itong Panginoon sang langit ng butang. Focus, concentrate on heavenly things. Bisan pa nga sa din nagatrabaho kita, nag-eskwela kita, anong man ang ginahimo naton. Don't detach yourselves in that spiritual realm. In that spiritual realm, nga hara sa Ginoong Hesus that empowers us to become a mature and victorious Christian. The one who stays in God, the one who endures, will be saved. May the Lord bless us.